Nang mag-uwian, umasa si Myrene na naghihintay sa kanya sa labi ng opisina nila si Henry, tulad ng dati upang sunduin siya. Pero nabigo lamang siya. Habang sakay ng taxi, pauwi ay 4 na beses niya itong tinitext. Nagsusuri siya rito at hinihiling na mag-usap sila, pero hindi ito nag-reply. Tinawagan pa niya ito pero hindi nito sinasagot ang cellphone nito. Inuulit niya ang pagtawag pero nainis yata ito dahil ini-off na nito ang cellphone nito. Gusto na rin niyang mainis dito. Naglulubag lang ng loob niya kapag naalala niyang siya naman ang may kasalanan kay ganoon ang inuugali ngayon ni Henry. Hindi naman ito bastos talaga. Wala siyang sandaling maalala na nagpapakita ito ng kagaspangan ng ugali maliban lang nang iharap siya nito sa mga magulang nito. Nagkausap na kayo? Pangangamusta ni Arlene nang dalawa niya ito minsan sa cubicle nito. Wala sa opisina ang boss niya ng mga oras na yon. Kapag ganoon, nagagawa niyang maglakwat siya sa loob ng opisina, puwera na lang kung may kailangan siyang asikasuhing trabaho. Hindi pa rin, sabi niya. Nag-iba na yata siya ng SIM. Di ko na siya makontak sa number niya. Pakaiba na yan ha, pag-worry nito. Baka hindi na tampu-tampuhan lang yan nangyayari kay Henry. Sa bahay ba tinatawagan mo siya? Ipinagkakaila siya naman kasama niya sa bahay. Napailing ito. Subukan mo kayang puntahan na lang sa bahay o sa pisina niya. Ayoko. Nakakahiyal kung doon niya ako ipagtabuyan. Di naman siguro gagawin ni Henry yun. Kahit di na lang niya ako pansinin, nakakahiya pa rin. Paano ngayon yan? Basta, di ako nagsasama mag-attempt na makausap siya, sabi niya. Ipapakita ko sa kanya na walang third party, na hindi nag-e-exist si Benedict, na siya ang mahal ko. Alam ko naman na nagpapakipot lang yun. Pero seryoso pala si Henry sa ginagawa nitong pag-iwas sa kanya. Nakipag-break na ito sa kanya nang sa wakas ay makipag-usap ito sa kanya.